Ano, na-approve na ba yung vacation leave mo? Kung oo, tara, Taiwan tayo. Hey people, Arky here. Gaya nga ng naipangako ko sa inyo last video, i-share ko ngayon ang naging itinerary namin nung kami ay pumunta sa Taiwan. Simulan natin yan sa aming day 1. Maaga kaming dumating sa Taiwan. Paglabas sa arrival hall, nag-withdraw lang kami ng cash sa Bank of Taiwan. Kinuha ang EC card, SIM card at Taoyuan Airport MRT token. Lahat yan ay nabook namin sa Klook. From Taoyuan Airport, sumakay lang kami ng Airport MRT Express train papunta sa aming hotel at around 35 to 40 minutes ang naging biyahe namin. Nagstay nga pala kami sa Hotel Midtown Richardson na nabook naman namin sa Agoda. And I should say sobrang okay ng location nito guys kasi walking distance lang sa Ximending area. At isa pa sa nagustuhan ko ay ang masarap nilang breakfast dahil napakadaming variety ng pagkain. After mag-check-in, nagpahinga lang kami ng konti at naglibot kami agad sa Ximending. Kung mahilig ka sa shopping, mag-food trip at manood ng street performances, perfect itong area na ito sa inyo. Dito rin namin natikman ang sikat na Shin Futang Brown Sugar Boba Milk na honestly, for me, sakto lang ang lasa niya pero ang nagbigay talaga ng unique taste sa kanya ay yung sobrang lambot na boba. Sinubukan din namin ang Aichong Flour Rice Noodle na medyo mabigat sa tiyan kahit yung small size lang ang i-order ninyo. Pero ito talaga yung pagkain na na-enjoy ng wife ko. After exploring Ximending, dumiretso kami sa Taipei 101. Siyempre, mandatory dapat yan kung pupunta kayo ng Taiwan dahil ito lang naman ang naging tallest building sa buong mundo from 2004 to 2010 bago na agaw ng Burj Khalifa ang title sa kanya. And guys, ang ganda ng building in person, lalo na sa gabi. Sa loob naman ito ay may mga shops and restaurants kung saan kami nag-dinner bago bumalik sa aming hotel. On our day 2, nagbook kami ng Northern Taiwan Tour with pastry making via Klook. Isa to sa mga booking na wala akong pinagsisisihan kasi kahit nakakapagod siya dahil halos buong araw ang tour, hindi mo na po problemahin yung transportation at entrance fees ninyo dahil kasama na siya sa package. Una naming stop, Shifen Old Street. Isa ito sa mga pinaka-unique na old street sa Taiwan. Active pa rin ang railway kaya dumadaan ng tren mismo sa gitna ng mga tindahan. Dito rin kami nagpalipad ng sky lantern na may nakasulat na wishes. Sa gilid ng railroad ay madaming nagbebenta ng pagkain pero dito talaga ako mas na-curious. Ang tawag sa kanya ay peanut ice cream spring roll. Medyo unexpected lang yung combination for me pero nag-work naman. Masarap naman siya. Next stop, Jufen. Honestly, isa ito sa mga favorite kong stops sa itinerary namin dahil sobrang ganda ng view. Marami ring gift shops at restaurants sa paligid kaya dito na rin kami nag-lunch bago maglibot ulit. After nun, pumunta kami sa Yilyu Geopark para makita yung famous na Queen's Head. Kung bibisita ka rito, agahan nyo ang punta dahil mahaba ang pila para magpa-picture sa Queen's Head. Pero sulit naman ang pag-ikot sa buong Geopark dahil marami pang ibang unique rock formations at magagandang coastal views na hindi gaanong matao. Last stop namin ay ang Shushinbo Wagashi Museum. Dito naman kami gumawa ng sarili naming Taiwanese pineapple cake. Ang maganda rito, pwede mo siyang iuwi as pasalubong. Kaya lang yung sa amin, hindi na umabot sa Pilipinas kasi sa bus pa lang naubos na. May pa-free taste nga pala sila dito ng iba't ibang products. Kung nagustuhan ninyo, pwede kayo bumili sa shop nila. Well, masarap naman talaga pero kung balak mo mag-hoard ng pasalubong, baka mas okay bumili sa ibang stores dahil medyo mas mahal ang products nila compared sa iba. After ng tour, bumalik muna kami sa hotel para magpahinga ng konti. At pagkatapos noon, dumiretso na kami sa Rauhin Night Market para mag-food trip. Kung pupunta kayo rito, huwag nyong lampasan yung black pepper bun sa bungad pa lang. Legit na worth the pila. Nag-try din kami ng Taiwanese sausage, king crab sticks, fried octopus, roasted pork belly. Basically, calories don't count kapag nasa bakasyon ka, di ba? Day 3. Ito talaga yung pinakahihintay ng asawa ko, ang Meteor Garden Tour. Again, sa Klook lang namin to binook. At sa Taipei Main Station ng meetup,
Tapos halos puro Pinoy yung mga kasama namin. Habang nasa van pa nga lang, pinapatugtog doon ng tour guide yung soundtrack ng Meteor Garden. Grabe, sobrang throwback, lalo na sa mga tulad naming trentahin. First stop namin ay ang Zhongshu Flower Market. Hindi ko sigurado kung official filming location ito ng Meteor Garden, but yes, kasama siya sa itinerary. Pero to be fair, sulit naman siyang puntahan dahil ang daming IG-worthy spots dito. Pagkatapos naming mag-lunch sa Lipao Outlet Mall, bumiyahe kami papuntang National Chungcheong University sa Chiayi. And yes, ito na yon, ang Yingde University, ang school nila Shanchai at ng F4. Pagdating namin, pinakita ng tour guide ang iba't ibang filming location sa campus. Ang saya rin kasi halos lahat ng kasama naming Pinoy game na game. Tulungan pa kayo para makakuha ng perfect shot at magaya yung ilan sa mga iconic scenes ng Meteor Garden. At syempre, hindi mawawala ang pinaka-iconic na stop, ang locker ni Shanchai, number 150. Sa sobrang dami siguro na nagpapakuha ng picture dito, nasira na yung maliit na knob ng locker. Kaya inaayos pa ng tour guide namin. Ayan, nalaglag pa nga. Ngayon, kung gusto nyo mag-DIY papunta rito, pwede naman. Pero personally, mas ire-recommend ko yung tour package kasi nasa 3 hours ang biyahe papunta and another 3 hours pabalik sa Taipei. Kaya malaking tipid sa oras at mas hassle-free na rin. Day 4, last day namin. Hindi ko alam kung anong trip ng asawa ko nung araw na yon pero bigla siyang naghanap ng kapibara. Kaya ayun, pinuntahan namin ang Taipei Zoo. Isa ito sa mga pinakamalalaking zoo sa Asia pagdating sa land area, kaya napakaraming hayop at iba't ibang species ang makikita mo rito. Yung kapibara, yes, nakita namin siya. Tulog nga lang. Pero aside sa kapibara, ang pinaka-highlight ng visit namin ay ang giant panda. First time naming dalawa makakita ng panda in real life at sobrang surreal nung lumapit siya sa viewing area. Kung first time niyo sa Taiwan, feeling ko worth it ito isama lalo na kung may kasama kayong bata. After nun, nag-lunch kami sa Modern Toilet Restaurant. Yes, tama ang rinig mo. Toilet themed talaga siya. Yung upuan, toilet, yung plato, mukhang toilet, yung pagkain, well, masarap siya. Promise. Bago bumalik sa hotel, dumaan muna kami sa Carrefour Guilin Store para bumili ng pasalubong. Dito kami bumili ng ref magnets, snacks, instant noodles, mochi at marami pang iba. Kapag kasi umabot ng 2,000 NTD yung total purchase mo at dala mo yung passport mo, eligible ka sa tax refund. On our case, nakuha namin mismo yung refund sa store. Pagbalik sa hotel, empake na agad kasi 2 AM yung flight namin pabalik ng Manila. At ayun, ganyan namin inikot ang Taiwan in just 4 days. Kung may bala ka rin pumunta, sana may napulot kang idea sa itinerary namin. At kung gusto mo pa ng mas maraming travel tips and destination guides, huwag kalimutan mag-follow para swertihin ka sa buhay. Thank you for watching and see you again on our next libot.